Ayan, hello class. So this is our asynchronous lecture regarding sa topic na yung types of chemical reactions. So now let's proceed na po. So on our previous topic, previous lesson, we already tackled about the first three types of chemical reaction. We have the synthesis reaction, and again, mag-example ulit tayo para mas makuha na yung tamang nung product, pag-predict. So for the first example po, yung pong unang case po ng synthesis reaction is the reaction of metal and non-metal that produce binary compound. So let's say for example po guys, we have, wait lang guys, palitan ko lang yung ano. So let's say for example, we have a metal, ang example natin dito ay sodium. Okay, so yung sodium natin, solid sodium, react with chlorine. So tandaan nyo lang po ha, meron po laging subscript na to ang mga diatomic na gases. Like chlorine, one of the example. Again, yung mga diatomic po natin, huwag kakalimutan. Pag oxygen mag-isa, may dalawa lagi siya, may two lagi siya sa baba. Iodine, ganun din po, may two lagi sa baba. Chlorine, like what you see in the example. Then, bromine, meron din po siya laging 2 sa baba. Fluorine, meron pong 2 sa baba lagi yan. So, ang tawag po sa kanila mga diatomic gases. So, that's why you should be familiar with them. And ano pa ba? So, yan po. Check nyo na lang po sa kung alin pa yung iba pang kasama dito. Then, kapag po, ano po yan, pinag-react natin, sabi, pagsasamahin daw. Then, wag nyo po basta-basta kukopyahin yung nakikita nyo dito na common mistake po natin. For example, Na plus Cl2. Ang magiging ano po natin ay NaCl2. So, that's very wrong move po kapag dating sa pag-predict ng product. So, I always advise you na you should know yung ating tinuro sa pagsulat ng chemical formula, the criss-cross method. So, i-revisit niyo po guys yung tag dito, yung charge ng mga element na given sa reactant dun sa periodic table nyo bago nyo sila gawan yung kanilang formula na pagsasamahin daw itong dalawa according to this ano. So, ang gagawin niyo po diyan guys is itingnan niyo po yung ating charge ng sodium. Ang sodium po group 1, ano nga pong charge ng mga group 1? Positive 1. Ano? Ang chlorine po ay group 7 and ang mga group 7 according to our rule, ang charge ng mga group 7 ay negative 1. Tapos yan po yung ating i-criss-cross. Pag criss-cross po natin yan, magiging 1 po yung subscript parehas. Tapos it will lead to the formula NaCl, hindi po NaCl2. So, wag po tayo magkakamali na tinitingnan lang natin itong reactant dito tapos pinag-a-add lang natin. So, gagamitin niyo po lagi ang criss-cross method, lalong-lalo na kung may metal at saka non-metal. So that is NaCl ang final answer. Then ang ating pong ano niyan, malamang ang asin ay solid ang kanyang state of matter. Then here ang gagawin po natin is i-balance po natin yung chemical equation po natin. So in order to balance, you should check the number of atom on both sides sa reactant at saka sa product side. For the sodium, balance po ang sodium, parehas pong 1. For the chlorine, meron po tayong 2 sa reactant, tapos 1 lang sa product. In order to balance the chlorine, we should put here a 2. So, lalagyan po natin ng 2. Then, pagka minultiply po natin lahat ito sa 2, pati po sodium madadamay. Kaya lalagyan din po natin ng 2 dito sa una ng sodium. Then, we put only 1 kapag wala pong nakalagay doon sa unahan. Kailangan po lagyan natin ng 1. Okay, I hope you get this first example po. So, for the next po na case, we have metal plus oxygen. So, let's say for example, we have calcium, a solid calcium, and we reacted that with oxygen.
So, wag pong magkakamalian na gagawin natin ay ano, CaO2 dahil nga daw may O2 dito. So, ganun po ulit, criss-cross lang po ulit. So, ang calcium po, tingnan nyo sa periodic table, that is group number 2. Ano? So, ang mga group number 2 po sa periodic table ay positive 2 ang charge. Then, ang oxygen naman po ay group number 6. Ang mga group 6 naman po ay negative 2 ang charge. Then, i-criss-cross nyo lang po guys. I-criss-cross nyo lang. Then, ang magiging ano po niyan, outcome, magiging Ca2O2. Pero po, pag parehas na po yung ating subscript, like here, nakikita nyo, parehas 2, hindi na po siya inilalagay. So, magiging final answer natin para sa product na prinidik ay CaO. So, calcium oxide po, it goes like that po ang kanyang formula. So, that is a solid according to the rule. Okay, I hope that's clear po ha kung paano pinipredict ang product. So, wag po tayo magbe-base sa reactant. I-criss-cross po natin, lalo na kung metal yan at non-metal. So, next po, we have a non-metal reacting with an oxygen to form a non-metal oxide. For example po ng non-metal, yung most common po muna tayo sa example. We have carbon, a solid carbon reacted with an oxygen. So, oxygen gas. So, paano po natin ulit gagawin? So, pwede naman to. Tatama ka dito kung CO2 ang gagawin mo dito. Pero, let's follow the process always para kahit maiba po, hindi po carbon at oxygen yung given, nasasagutan po rin po natin ng tama. So, if carbon po, siya po ay group 4. So, ang group 4 po, hati po ng 8, kaya positive, negative 4. For this time po, ang carbon, act as positive 4 po. Kasi po, negative yung kanyang kasama. So, ang kasama niya ay oxygen, which is negative 2 on charge ng mga group 6. Then, i-criss-cross nyo lang po, guys. Pag criss-cross nyo po yan, magiging C2O4. Then, yung 4 at saka 2 po, they are both divisible to 2. Kaya ilo-lowest term pa po natin. So 2 divide 2 equals 1, 4 divide 2 equals 2. Kaya po ang final answer natin ay CO2. So that is a non-metal oxide po. Ang CO2 po natin ay gas. So for the next example po, sige po, isa po pong example. So let's erase this yan. Let's say ang ating example ay phosphorus. Sige. Let's say phosphorus. By the way guys, dapat ay binalance po yung kanina ha. So you should balance that again. So we have phosphorus reacting with oxygen. So paano po yan? So ang gagawin naman po natin, phosphorus naman po yung ating i-criss-cross kay oxygen. So let's erase this. So magiging ano po tayo, ang i-criss-cross natin ay phosphorus. Yan. So, ang ating pong phosphorus, ang phosphorus po ay group number 5. Ang mga group 5 po, o saman po ni phosphorus si nitrogen, they have a charge of negative 3. So, baliktad po tayo. Lang guys So, that is negative 3. Then, yung oxygen naman po is negative 2. Ano? So, bale po, guys, parehas po sila kasing non-metal, kaya po parehas negative ang charge. Pero may isa po dyan nag-aakas positive. So, gagawin po nating positive si phosphorus kasi negative naman po yung kanyang kasama. This will become 3 positive. So, i-criss-cross po natin. Magiging ano ang ating formula? Magiging P2O3. So, our final answer here is P2O3. And that is a gas. Okay? So, I hope you, clear na po. Then, ito po ay ibabalance natin, guys. So, kung mapapansin nyo po, meron po tayong dalawang phosphorus here, tapos isa lang dito. Tapos dito ay 2, tapos 3 dito. So, let's first balance the oxygen. So, ang oxygen natin, ang subscript ay 3 times 3 tsaka 2. So, pag tinimes mo po yung 2 tsaka 3, ang sagot ay 6. So, lalagay po tayo dito ng coefficient sa bawat unahan ng oxygen na magiging 6 ang sagot ng parehas oxygen na ito. So, bali po, gagawin natin kung ito ay 2, ang nakalagay sa reactant na oxygen, maglalagay tayo ng 3 sa unahan para 3 times 2 equals 6. Kung ito naman ay 3,
maglalagay tayo ng 2 dito sa unahan para 2 times 3 equal 6. Yun, okay na po ang oxygen natin, balance na. Pagdating naman po sa phosphorus, since naglagay tayo ng 2 dito, so maapektuhan po ito. Magiging kasi 2 times 2 equals 4. So that's why, kung 4 ang phosphorus dito, ang gagawin po natin, maglalagay din po tayo ng 4 dito sa phosphorus sa ating reactant. So that's it. Balance na po yung chemical reaction. For the next example po, metal oxide plus H2O. Okay. So ang example po natin ng metal oxide, we have calcium hydroxide, which is a solid, plus pag nilagyan po natin ng H2O, matik po guys, ang atin po laging iisipin na ang magiging product natin ay metal hydroxide. By the way, check nyo po sa periodic table nyo sa mga polyatomic ions. So go ahead po, tingnan nyo po dyan sa periodic table mo. Hanapin mo po ang OH, ang hydroxide. Ang hydroxide po, anong charge ng OH dyan sa inyong periodic table? That is negative 1. Ano? Negative 1. Tapos yung ating pong ano dito, metal na ipapartner diyan sa OH na yan ay si calcium. Kasi po ang magiging product daw po metal hydroxide. So calcium po. So yan. Polyatomic po guys ay parang pinagsama-sama aggregate po siya ng mga atoms na nagpapunction as one. So may iisa lang charge kahit pa yan ay oxygen at saka hydrogen. So ang charge niyan ay negative 1. Tapos ang calcium po natin ay positive 2. So pag cross po natin yan, si OH at saka si calcium, magiging formula po natin ay Ca. Tapos wala po tayong ilalagay dito dahil 1 lang po yung magiging subscript niya dahil negative 1 yung kay OH na binigay sa kanya. Tapos, ang OH po, magkakameron po ng dalawang OH. Kaya ilalagay po natin, pag polyatomic, pinaparenthesis po sila. Tapos lalagyan niyo po ng subscript na 2. So that is the formula for calcium hydroxide na mabubuo pagka nag-react tayo ng calcium oxide at saka water. So the product is calcium hydroxide. So metal oxide po guys ang ano nagiging product kapag ah ah, metal hydroxide kapag metal oxide plus water. So lalagyan po natin ng 2. According dun sa cross natin itong formula na to kaya nakuha. So that's an aqueous since calcium oxide is dissolved in water. Dinissolve yung ano sa water. Okay, for the last pattern po ng synthesis reaction, we have non-metal oxide plus H2O. So, ang non-metal oxide po natin, example ay carbon dioxide. So, carbon dioxide, we have non-metal oxide natin ay gas for now. So, I think that's gas po dapat ito. Yung solid na yan, gas po. Tapos, aadan daw natin, ire-react natin sa water. Okay? Tapos siya po ay liquid, yung water. Tapos, ang magiging product daw po ay oxy-acid. Tandaan niyo po yung oxy-acid ay mga acid na may hydrogen sa unahan, tapos may oxygen sa huli. So, for this ano, para hindi po tayo mahirapan, tingnan niyo na lang po yung number ng oxygen. Dito po, wait lang guys ah. Dito po, meron po tayong dalawang oxygen, tapos dito may isa. So, meron tayong ilalagay dito 3 oxygen. Plus yung ating carbon, siya po yung central atom. Then, meron po tayong hydrogen sa unahan. Yung H2 ilalagay natin sa unahan. So, our magiging ano po, oxy-acid na product ay hydrogen, tapos plus yung ating ano, ah, carbon na may tatlong oxygen. So, bale po, ang atin pong carbon na may tatlong oxygen, ito po ay isang polyatomic ions na makikita niyo sa periodic table. Pakihanap po ulit sa polyatomic ions na carbon na may tatlong oxygen, ano po yung charge niya. So, pag nakita niyo po, ang charge niya po ay negative 2. Tapos, ang ating pong hydrogen ay positive 1. Tapos, i-criss-cross niyo po uli yan. So, yung positive 1, i-multiply dito kay CO3. So, wala siya magiging subscript. Ang magkakasubscript ng 2 ay si hydrogen.
So, bale po magiging, final, answer po natin ay H2CO3. Okay, H2CO3. H2CO3. So, ngayon po atin pong iba-balance. So, meron po tayo dito guys na dalawang hydrogen. Uh, 1 plus 2 equals 3 oxygen. Dito 3 oxygen din. Tapos isang carbon. And I think balance na po. Lalagyan lang po natin ng 1. Okay? So, I hope clear na po ha. So, common mistake po kasi na-observe ko is yung pagpe-predict ng product ay nakakalimutan ng iba yung criss-cross method. So, para po ma-predict natin ang tamang product, guys ha, always practice the criss-cross method and look at the charge of the element based dun sa tinuro nating rule ng charge na nakadepende sa kanilang column except for the transition metal. Okay? So, in this synthesis reaction po, ipa-flash ko po yung panibago uli na ating ipa-practice sagutan. So, mamaya, mamaya pa pala. Meron pa pala tayong combustion reaction. So sa combustion reaction lang naman po, tatandaan nyo lang dito is i-add nyo lang ay oxygen. Mag-add lang kayo ng oxygen. Okay? So, for example, we have an element. Tapos, dun sa element po, wait lang guys ha. Dun sa element pong yon or sa, kunyari, metal siya or kahit ano man yan, i-add lang po lagi dyan ay oxygen through the presence of heat. Then magkakameron na po ng combustion reaction or burning. Sa madaling salita, burning. Then another instances po ng combustion reaction na makikita nyo is nag-add po tayo ng oxygen sa hydrocarbon. Kapag po hydrocarbon or carbon with hydrogen na compound, tapos minsan may oxygen din po, ang lagi pong product guys na predicted natin dyan ay CO2 plus H2O. Tandaan nyo po ha, basta nag-add tayo ng oxygen sa hydrocarbon, CO2 plus H2O. Pero pagka hindi po siya hydrocarbon, ina-add lang po yung oxygen dun sa ating element. So, let's try the following example, guys. So, let's say we have, for the first instance, we have a lithium. Lithium, guys. Solid lithium. Ito po yung ating element. Lithium. Solid. Plus oxygen. Gas. So, with the presence of heat, combustion reaction po. Oh, yan. So, ito pong, lithium at saka oxygen, they will, according sa rule, ay mapipuse lang po. So, bale, criss-cross method lang po ulit, guys. Criss-cross method. So, criss-cross method natin ng lithium at saka So, we have Li. Ang Li, anong group? Yes, group number 1. So, positive 1 ang mga group 1. Tapos, ang oxygen, anong group? That is group 6. So, ang mga group 6 ay negative 2. Then, criss-cross lang po natin. Then, ang ating po magiging compound na binubuo ng lithium at oxygen ay Li2O. Okay, I hope that's clear kung paano po nakuha yung Li2O. So, Li2O is our predicted product. Okay? So, wait lang guys Li2O. Yan. So, Li2O. Tapos, i-balance natin. Ang Li po natin dito sa both side ay hindi balance. To dito ay isa. Ang oxygen po hindi rin balance. To dito ay isa. So, what we're going to do is to put 2 here para maginto ang lithium. Pero, ang unahin pala natin ay oxygen, guys. Oxygen na lang para balance agad. So, kung dito ito ang oxygen, paano natin gagawin ang oxygen dito? So, maglalagay tayo dito ng 2 din para mabalance ang oxygen. Tapos, ang mangyayari po, maiibo po yung number of atoms ni lithium. So, kasi 2 times 2 equals 4. So, kung 4 dyan, lalagay tayo dito ng 4. Tapos, 1 dito. Okay, that's the answer for this first example po ng combustion reaction. So, the second example po natin is mga hydrocarbon combustion na lang po. So, we have the CH4 plus O2 gas. So, gas po sila parehas, guys.
Then, pagka po hydrocarbon, ano nga po uli ang naging product? Lagi po silang CO2 plus H2O. Then, we're going to balance here. Unahin po natin ay oxygen or hydrogen. So, for the hydrogen po, we have hydrogen dito sa kabilang side ay 2. Dito ay 4. So, to become balance po ang hydrogen, so maglalagay tayo ng 2 dito sa unahan. So, we put here 2. So, magiging 4 ang hydrogen dito. Tapos, ang oxygen magiging ah 2 times 1, 2 plus 2 equals 4. So, dito ang oxygen ay 2 lang. So, para maging 4 ang oxygen, kailangan nating maglagay dito ng 2 sa unahan ng oxygen. So, 4 na rin po ang oxygen and 4 na rin na po. And I think that's the balance po for this, ano. Lalagyan na lang po natin ng 1 yung other compound dun sa chemical equation. Okay? So, balance na po, ano. So, yan, I think balance na nga po. So, we have another, example, C6H12O6. So, this is, alam nyo to, this is table sugar, the glucose, ano. Not table sugar pala. This is a monosaccharide, glucose. Then if that is entering your cell, we know that when we add oxygen to glucose, that is called cellular respiration. Counterpart po ito ng ano guys ng photosynthesis. So this is gas. So if we burn the glucose in our body, we will produce ano nga po yung ano pag hydrocarbon, CO2. So in the respiration on your lungs, that is gas, and plus H2O, that is liquid. And also, another product po ng reaction na ito sa cellular respiration is heat. Ano, magre-release din po itong reaction nito ng heat. Like what happened to those things that are burning. Ano? So, bali guys, i-balance lang po natin. Kung meron po tayong 6 carbon dito sa reactant side, ayan o, 6 carbon, gagawin din po natin itong 6 carbon. So, bale po guys, ganito po yung ano natin, lagay po natin 6 carbon. Then, if ever po na meron po tayo ng 6 times 2, so 12 ang oxygen plus 1 equals 7. So, ang sunod po natin munang i-balance ay ano, hydrogen muna, then follow natin ang oxygen. So, for the hydrogen, meron po tayo ditong 12, tapos meron dito 2. So, para maging 12 itong hydrogen dito, anong ilalagay ko sa unahan? Saan ko i-multiply yung 2? So, syempre sa 6 para 12 na rin po. Yan. Then, tsaka natin ngayon tingnan ng oxygen, guys. So, kung ang oxygen dito ay 6 times 2 equals 12 plus 6 times 1 equals 6, tapos i-add nyo dun sa 12, 18, di ba? So, dapat ang oxygen dito sa reactant side, 18 din. May 6 na ako. Ang kulang ko na lang 12 para maging 18. Ano yung i-multiply ko sa 2 para maging 12 itong oxygen na to? So, that is 6. So, yan po, guys, yan po yung ano, combustion reaction, no? And for the ano po, for the practice, i-try niyo po ito diyan sa inyong bahay. Then sa next meeting po, yung mga sagot niyo po dito ay paki-show na lang po sa board and paka-explain po kung paano niyo po nakuha yung mga sagot para po meron tayo ng stamp. So practice this at your home now para po malaman natin kung talagang ah, okay na po tayo sa pagpe-predict ng product ng mga synthesis reaction. Lagi kong papaalala ha, yung alalahanin niyo lagi kung paano ginagawa ang criss-cross method. Okay? So pakiabang na lang po ng next video natin which is all about the next type of reaction, the decomposition reaction, the single replacement reaction, and the double displacement or replacement reaction. That's all for this video and God bless you all, guys.